Papasok sa isang 3-team trade ang Magnolia Hotshots kasama ang San Miguel at ang Converge. Ang mangyayari daw dito, mapupunta dito sa San Miguel Beermen si Alex Stockton. Makukuha naman ng Magnolia Hotshots si Motaw Tua at ang Converge Fiber Excess naman sa kanila na mapupunta itong si James Laput o kaya si Rome De La Rosa. Mukhang mas gusto raw ng Converge sila De La Rosa makuha. So magiging Tautuwa sa Magnolia, De La Rosa sa Converge at si Stockton naman sa San Miguel. Sa kagustuhan kasi ni LA Tenorio na magkaroon talaga ng isa pang big man, ito si Tautuwang napili nila. May mga magsasabi na matanda na to si Tautuwa pero sa totoo lang kayang-kaya pa niyang mag-deliver at magaling pa rin yan sa post-up. At ang dahilan kaya yung kinuha ni Coach LA kasi nakita niya na pwede ito maging backup ni Xavier Lucero. Kasi si Tautuwa, pwede yan maglaro ng center, pwede maglaro ng power forward. So pwede ito na maging backup ni Ian Sanggalang at ni Xavier Lucero. Tandaan natin, itong si Tautuwa, mabibigyan lang yan ng mahabang playing time talaga kapag Philippine Cup, pag nasa Magnolia na. Kasi sa Commissioner's Cup, syempre matangkad yung import, yun ng 48 minutes, halos 48 minutes yung maglalaro. So hindi nila kinakailangan talaga na bigyan ng maraming minuto si Tautuwa. Dito naman sa Governor's Cup, 6'5 yung import, yun ang maglalaro power forward. So sa tingin ko, pwede talaga na maging backup itong si Mawara Tautuwa nitong Meralco Bolts o Magnolia Hotshots. Kinakailangan lamang talaga na masiguro nila na papayag din yung San Miguel dito sa trade. Kung sa bagay, magaling naman si Stockton, no? Magagamit din niya ng San Miguel Beer. Kaya sa tingin ko, baka pumayag na sila. At sa Converge naman, kung si Rome De La Rosa gusto nila, okay na yan. Lalo na kung ang mawawala lang naman dito sa kung makukuha naman itong Magnolia ay itong si Mawara Tautuwa. Ang Blackwater Bossing daw ngayon ay pinagmamasdan ng marami kung susunod dito sa ginawa ng Terra Firma at mukhang yan na talaga nasunod. Siyempre, kung alam na ninyo na kate-trade lang ng Terra Firma dito kay Jerica Hanbisi at Paulo Hernandez sa San Miguel. At sinabi ng may-ari ng Blackwater Bossing na si Dioseldo C na ite-trade na rin, open up for trade itong si Cedric Bearfield at Christian David. Ngayon, alam natin na maraming teams ang gustong kumuha sa mga nabanggit na players. Pero ang titignan kasi dito ng mga observers kung sino yung tatanggaping kapalit nitong Blackwater. Alam naman natin na ang persepsyon ng mga tao, itong Terra Firma farm team ng SMC at itong Blackwater naman farm team ng MVP Group. So for example, kung maganda ay offer ng Converge Fiber Excess para dito kay Bearfield at ang pinili ng Blackwater ay yung mas mababang offer ng TNT o Meralco, diyan natin talaga masasabi na farm team ng MVP Group itong Blackwater Bossing. Kung pipiliin nila yung mas mababang offer na galing sa Meralco Bolts. So iyan yung isa doon sa mga sitwasyon na lumalabas ngayon at madalas na napag-uusapan. Siyempre alam naman natin na itong Blackwater Bossing, matagal na nababalita na meron silang problema sa financial pagdating dito sa PBA. Kaya nga hindi sila nagsama ng 3-on-3 team noon ito yung magiging available. Nung meron pang 3-on-3 teams sa PBA, hindi nag-field in itong Blackwater dahil kulang daw sila sa budget. At hindi rin tayo magtataka kung itong Blackwater katulad ng Terra Firma ay ibenta na rin. Dahil syempre, maggastos mag-maintain ng PBA team. Several years ago, sinabi ni Uy Teng Su, 200 million na gastos sa isang PBA team. May mga 10 years ago pa yun o mahigit pa. So sa tingin ko, yung budget ngayon sa PBA, syempre lumaki na yan dahil yung inflation. Kaya sa tingin ko talaga, medyo mahirap mag-maintain ng isang PBA team sa ngayon.